Buong-buo pa rin ang grupo ng Gilas Pilipinas na sumabak sa laban kontra Tall Blacks at para kay Alfrancis Chua, tuloy ang laban dahil bilog naman umano ang bola. Aminado naman si Coach Tim Cone na hindi nila na-execute ng maayos ang triangle versus Tall Blacks dahilan para pulbusin lang sila nito. Kaya naman pangako niya sa susunod na bakbakan, aayusin na nila ito. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Walang binago, walang inalis o walang ipinalit sa hanay ng Gilas Pilipinas. Yan ang huling balitang lumabas matapos bakbakan ng New Zealand ang grupo ni Coach Tim Cone. At para kay Team Manager Alfrancis Chua, walang urungan, walang sukuan sa laban versus Australia. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Alfrancis Chua sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Laban lang hanggang hindi pa tapos yung oras. We have to believe na kaya namin at bilog ang bola. So mga ka-playoffs, kalaban nila ngayon ng Australia Men's National Basketball Team. At hindi ito ordinaryong assignment ha. Ubod ng lakas, physical sa bawat banggaan po yan. Disiplinado sa sistema. Sanay sa malalaking laban at bihasa sa endgame execution ha. Hindi sila basta-basta nadadala sa emosyon ng crowd o sa pressure ng crowd. Kaya may bigat yung sinabi ni Alfrancis Chua. Laban lang hanggang hindi pa tapos ang oras. We have to believe na kaya namin at bilog yung bola. Sa totoo lang, ganyang mindset ang kailangan mo laban sa Australia. Kasi kung papasok ka pa lang na may duda, talo ka na kagad dun eh. Kailangan buo yung paniniwala mula tip-off hanggang sa huling buzzer. Yung bilog ang bola, totoo naman yon. Ibig sabihin, unpredictable yung laro. Kahit dihado ka sa papel, pwedeng bumaligtad ang momentum kung ikaw ang mas agresibo sa loose balls, mas maingat sa turnovers at mas kalmado sa crunch time, di ba? Pero heto rin ang reality mga playoffs. Hindi sapat ang belief lang eh, yung paniniwala lang eh, di ba? Okay, bilog yung bola, pero kailangan mong paghirapan yung bawat possession kasi eh. Kailangan mong tapatan yung physicality nila. Kailangan mong kontrolin yung emosyon kapag nag-run na sila dyan. At higit sa lahat mga playoffs, kailangan malinis yung execution sa dulo, di ba? Walang pilit, walang panic. Maganda yung mensahe, laban hanggang may oras. Ngayon ang hamon, gawing konkretong aksyon ng paniniwala. Kasi laban sa Australia, panalo ang masanda dyan eh. Mas disiplinado at mas matibay ang loob hanggang sa dulo. Sa isang side, tingnan din natin yung nangyari kontra sa Tall Blacks. Ginimpit nila si Justin sa depensa, di ba? Halos bawat hawak niya ng bola may nakaabang doon. May help defense kagad. May katawan agad sa drive. Ang goal, limitahan siya at pilitin ang iba na tumira. At malamang, gagawin din niya ng Australia. Sigurado yan. Hindi nila hahayaang makalarga ng basta-basta yung pangunahing scorer ng Gilas Pilipinas eh. Magdo-double, magtatrap, magpapalit ng depensa para lang madisrupt ang rhythm nila. Kaya dito papasok yung tunay na pagsubok. Kapag kinulong nila si Brownlee, sino yung magsa-step up? Sino ang tatanggap ng responsibilidad, di ba? At sino ang hindi matatakot tumira sa crucial moment? Kung tila buo ang loob ni Alfrancis Chua sa pagharap ng Gilas sa Australia, aminado naman si Coach Tim na hindi nila naipatupad ng mabuti ang triangle sa oras ng laban ng Gilas sa Tall Blacks. Pero ayon sa kanya, mas aayusin nila ang execution sa susunod na bakbakan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Roman Zures ng ABS-CBN News. Hindi namin ganong naipatupad yung triangle offense doon. Siguro dapat mas pinatakbo pa namin pero ginawa nila ang trabaho nila para guluhin kami talaga eh. Ang susunod na hakbang namin, mas maayos na execution. Kaya hindi masyadong nagkaroon ng flow eh. Pero yung mga players namin, ginagawa nila yung kaya nila at yun ang pinaka-importante doon. So ang sinabi ni Coach Tim Cone mga playoffs, malinaw, hindi nila naipatupad ng maayos yung triangle, yung bread and butter nila, di ba? Ramdam mo agad na nagkulang yung execution. Kaya wala ring flow sa laro. Yun mismo yung dahilan kung bakit nahirapan sila yung Gilas Pilipinas. Kahit gumagawa ang players ng kaya nila sa skills. Ngayon, mas mabigat yung challenge kasi ang susunod na kalaban, Australia eh. Ubod ng bigat, ubod ng pisikal at basang-basa na nila yung Gilas Pilipinas. Makikita nila kaagad kung saan ang kahinaan sa system at sa execution. Posibleng subukan nilang ulitin ang ginawa ng Tall Blacks katulad ng sinabi natin kanina, di ba? I-pressure, guguluhin yung flow at limitahan ng mga key players tulad ni Justin Brownlee. Kaya ramdam mo na hindi lang basta paniniwala kailangan dito mga playoffs. Konting alertness, composure at may handang sumalo sa bawat kulang na execution. Kung magkakamali ulit sila sa triangle, posibleng maulit yung chaotic moments na naranasan nila sa laban kontra Tall Blacks. Simple lang, may plano dapat eh. Pero execution pa rin yung susi. Kasi laban sa Australia mga playoffs, bawat maliit na pagkukulang, agad nilang may exploit yan. At kung gusto ng Gilas na makalabas sa ganitong pressure, kailangan lahat alert eh. Lahat may role. At lahat ready mag-step up kapag kinulong na si
Brownlee o na-neutralize yung primary offense. Tulad ng sinabi ni Coach Tim Cone, execution pa rin yung base, di ba? Panalo o talo, dyan nakasalalay yung flow at ang momentum. So guys, maraming salamat.